Good morning everyone, and this is my another mini vlog, a day in my life here in Hong Kong. So samahan nyo nga ako for today dahil asikasuhin ko ngayon yung ipapadala kong box sa Pilipinas. At tinanghali na nga ako ng gising at kanina pa pala nag-aantay yung kasama ko sa Central dahil maaga nga siyang lumabas. So fast forward nga tayo, after ko mag-asikaso ng sarili ko ay ito nga't pababa na ako papuntang MTR. Nagmamadali pa ako dito dahil alam kong may iwanan na ako ng train at pasara na. Ayun nga, so naiwanan nga ako. Dahil ang ending, antay ulit ng panibago. O, diba? At kapag mag-i-interchange naman ay para kaming mga zombie. Kakahabol sa tren na pasara na. Pagkarating ko nga dito sa Central ay wala naman yung kasama ko. May binili daw. Hindi ko alam kung saan nagpunta. O di nag-antayan kaming dalawa. Habang inaantay ko nga siya ay nagbibilang ako ng sasakyan. Charot. Ayan, nag-emot-emot muna ako. Lakad dito, lakad dyan. O, feeling artista yan. At dito naman sa part na to ay gusto ko nga mag-picture pero sabi ng guard sa akin, "Baby, you can't do that." Oy, sana all, baby. At dito nga tumambay ako pero sa sobrang lakas ng hangin, ang cellphone ko muntik nang mabasag ba. Fast forward nga ay nagkita na nga kami ni Jeng. So habang nag-aantay kami ng stripe bags namin, and eto nga't mag-uukay-ukay muna kami ng dresses. Ayan, may nakita na naman kami. Kahit wala ng pera, push mo yan te. Eto ang kasama ko ay tinulungan ko magsuot ng dress pero baliktad naman siya oy. Pasukat-sukat lang naman yan siya pero ayaw naman niya yung dress. At ito nga at dalawa ang aming nabili. So habang wala pa nga ang aming stripe bags ay nabulol na. Kahirap naman kasi mag-voice over. Uy, wala bang ibang paraan? So, ito nga yung mga nabili namin sa loob. So, nagpaalam nga kami kanina kung pwede mag-video sa loob and sabi nga ng staff is hindi daw pwede. So, ayan. Ang ending, dito na lang kami sa labas nag-video. Ayan, bumili lang kami ng mga dagdag chocolates and the noodles and yun. So, fast forward nga, eto nga at nagpapak na po kami ng aming mga ipapadala sa Pilipinas. And then, ito po ay inipon po namin ng 5 months. Yes po, 5 months. And every storage po is pwede kayong mag-down. And kung hindi naman po is pwede lang din naman. So, free storage po siya. Ang kagandahan lang naman po kapag meron kayong down every storage nyo is hindi na kayo mabibigatan kapag dumating na yung time na ipapadala nyo na yung box nyo. So, first time ko nga magpapadala ng box sa Pilipinas. So, ganito pala kahirap ang magpa-box, ano? So, akala ko nga ay madali lang maglagay ng mga pinamili sa loob ng box. Pero hindi pala. Tignan nyo tong si Jeng. Tapos na siya pero ako hindi pa. Ayan, at tinulungan na nga ako ni ate para may lagay ko yung mga laruan na hiningi ko sa amo ko. At kesa naman itapon nila, diba? At least mapapakinabangan pa sa amin. Alam nyo, minsan ang sarap bigyan ng reward ang sarili. Lalo na kung may matitira pa. Eh paano kung wala na? Siyempre nahati-hati na kasi sa isip mo. Charot. Siyempre, kailangan mo na unahin ng mga bayarin and responsibilities mo sa buhay. Pero ang utang, charot. Pero alam nyo, ang pagiging OFW, hindi madali lalo na sa ganitong sitwasyon na kailangan mong i-budget ang sahod buwan-buwan. Pero at the end of the day, alam mo yung pinakamasarap sa pakiramdam, yung mga little success na na-fulfill mo sa gitna ng mga struggles, yung mga bagay na hindi mo inakalang kaya mo, ay kaya mo palang gawin mag-isa. O, diba? Sobrang galing lang magpa-realize ni Lord. Kaya sa mga maraming pangarap na gaya ko, tuloy lang ang buhay at pagsisikap, pasasaan ba at magiging stable din ang lahat. Kaya ikaw, magpabox ka na rin, char. So, thank you for watching. See you on my next mini vlog. Salamat!